was born for us all to live. God placed his throne on him, and he reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. All the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. God placed his throne on him, and he reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. All the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. God placed his throne on him, and he reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. All the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. Yes, great day, brothers and sisters, because it's Sunday. Yan. Mga kapatid, one day before Christmas, alam ko lahat tayo ay abalang-abala. Pero sabi nga ng ating Panginoon kay Marta, isang bagay lang ang mahalaga. Ang maupo at makinig ng kanyang salita. So today, it's Sunday, it's the Lord's Day. So let's sit down and listen sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano ha? So tayo muna po yung manalangin. Ano? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Purihin ka, dakilang Diyos Ama sa langit, sa araw na ito. Thank you, Father God, muli sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin na makapakinig ng iyong mabuting balita. Lord, again, we ask for your guidance through your Holy Spirit sa bawat isa. Lord, sa magfa-facilitate ng fellowship, mula sa mag-MC, sa mag-share, words of encouragement. Lord, let thy anointing flow upang bawat salita na lalabas sa kanilang mga labi ay mga salitang magbibigay buhay, magbibigay kagaanan sa mga pusong may mga kabigatan. Lord, mahayag ang iyong kaluwalhatian sa araw nito. And also, anoint the music ministry, sa magpapakanta, the band, and most of all, saka pastor na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. And again, may your name be glorified today. We give you the highest praise, the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, kamusta na mga kapatid? Mula sa North, sabi nga doon sa isang awitin ng TV program, mula Apari hanggang Hulo. So, tayo ay North, South, East, West. Yan. Comfy North, Comfy South, Comfy East, West. Binabati namin kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ano ha? Tayo muna po ay magsaya sa pagdiriwang ng araw nito. Araw ng linggo, araw ng ating Panginoon. So let's celebrate with the praising, singing mga kapatid, sapagkat muli nating gugunitain ang pagdating ng dakilang Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Okay. So let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live stream. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Maligayang Pasko sa ating lahat, mga Coffee Family. Thank you, Lord, at salamat sa patuloy na panonood. Kaya ihanda po natin ang ating puso at isipan upang sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Palakpakan natin ang ating Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Meron man pong kinalulugdan ng ating Panginoon ay yung makita niya ang kanyang mga anak ay sama-sama at palaging nagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Amen. Kaya dahil po sa Pasko na, muli, tayo ay aawit ng mga pamaskong awitin. Hallelujah. Thank you, Lord. Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masamay bumubuti, kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Pati mga musmos na wala pang alam, Pasko sa kanila'y baliwala na. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, tigip ang puso ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Hallelujah. Kakaiba pala talaga
ang dulot na sayang na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Para sa mga senior, pati sa mga edad na sa ating akala, Pasko sa kanila'y baliwala na. Di mo maipinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Hallelujah! Pasko na naman! Maligayang Pasko! Pasko na naman, karoling ay simulan, tumugtog at umawi sa buong may kapal. Pasko, Pasko, walang kasing tulad mo, ligaya ng buong mundo, nagdiriwang bawat tao. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. 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 Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Nagpupuri, nagsasaya sa pag-ibig ng Diyos Ama. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. 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 Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Buong mundo'y nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Maligayang Pasko at maligong bagong Maligayang taon. Pasko! Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko at maligayang Pasko. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maligayang Pasko! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo kaming iniibig. Laging kang nandyan sa aming tabi. Kaya salamat, Panginoon, sa bagong buhay na pinagkaloob po sa aming lahat. Purihin ang iyong pangalan. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko
tapat sa habang panahon. Minsan pa, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi magpapalit, maging sa ginto at tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Narito kami ngayon, Panginoon, aalay ng awit na pasasalamat sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan
Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Tayo ba'y umawit? Sinabayan ba natin? Kasi once we sing to the Lord, we sing praises to Him, you know what's happening? We are invoking the presence of God. At pag bumaba yan, ang presensya ng ating Panginoong Diyos, what we will experience is first and foremost, we will experience the peace deep in our heart. And then the joy. Kasi the presence of the Lord brings peace. The presence of the Lord brings joy. And the presence of the Lord brings healing. Kaya napakahalaga po ng umaawit sa ating Panginoon. Hindi lamang po in times of praise and worship, but even in our private life, kapag medyo nalulumbay ka, may problema, may mga isipin, ang gagawin natin, umawit tayo sa ating Panginoon. So that the presence of the Lord will come. The presence of the Lord that will give us peace. The peace that passes all understanding. Kaya napakahalaga po ang pag-awit. Kaya pagka Sunday, huwag tayong papayag na malilate tayo mga kapatid. Kinakailangan masapulan yan from the start. Yung praise and worship. Napakahalagang bahagi. Kasi during the praise and worship, we are preparing our heart to the most important part of the day, which is the Word of God. Kasi mahihirapang mag-penetrate ang Word of God kapag maraming laman ng puso natin. Through singing, yan din po ang isang benepisyo kapag tayo maawit sa Panginoon. Nalilinis yung ating puso. Nakiklear yan in preparation for the Word of God. Diba? Sabi nga doon sa Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." So kapag malinis yung puso natin, masusumpong natin ang ating Panginoon. And yun naman po ang fellowship. Bakit? Yun naman ang purpose kung bakit tayo umaattend talaga ng fellowship. To meet the Lord. To experience His very presence. Kaya paglabas natin ng fellowship, kargado tayo, recharge tayo. Nakita nyo yung kahalagahan ng pag-awit sa ating Panginoon? Amen, ha? Lagi yan. Every Sunday, every Wednesday, every time na meron tayong gawain, singing praise, maski prayer meeting pa yan, see to it that you sing to the Lord. Because that is invoking the very presence of God. Ano, ha? And of course, hindi natin kakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan. Today is December 24, kaya nga, isang araw na lang, Pasko na. Okay. Ang galing naman ng mga kapatid ko. Dikit sa birthday ni Lord. Unang-una po, anak ng ating kapatid na si Sister Jen, si Sister Leona Aboyabor. Yan. Ako, may kantahan na naman ng mga youth dyan. And of course, Brother Iman Bisete. Happy birthday, bro. And Sister Gonia Marasigan. Brother Rodel Andres. Uy, ito ba yung asawa ni Doktora? Rodel Andres? Okay. Okay. Sister Abigail Olaivar. Ayan. Happy birthday, sis. And of course, dahil wala tayo bukas, babatiin na namin kayo. Kayong mga ka-birthday ni Lord. Yan, December 25. Sister Belen Alanggilan. Naku, kasayang birthday ni Sister Belen. Kasabay ni Lord. Yes, and Sister Belen Butcher. Tama ba yung pagka-pronounce ko? O, Butcher. And of course, Sister Mary Christ ko, anak ng aking ninong Rudy at ninang Minda. Sister Mary Christ ko. Happy birthday mga kapatid. At enjoy your day. At alam ko yung nag-enjoy kayo because it's Christmas. Take it away, Brother Bong. Happy
Happy birthday! Yes, happy birthday and enjoy your special day. Thank you, Lord. And for today's love offering, mga kapatid, welcome natin ang GOG. Kung hindi nyo alam po ano yung GOG, ang tawag po sa kanila ay, they are the gift of God. Kasi children are a blessing from the Lord. Ito po yung mga anak-anak namin. Yan. Kaya i-welcome po natin ang GOG. Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gulitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at papapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at pakapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay pugay sa trono ng kaharian. Pagbibigayan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating ilimuti, laging manalangin sa Diyos Ama natin, ang katangitain. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Ah, 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 Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gulitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at pakapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos
La 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 la. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig ay di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, ano pang bagay. Sa Pasko na ito, may tagalinatay. Ang diwa nito ay pamamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la. 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 Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, ano pang bagay. Sa Pasko na ito, may tagalinatay. Ang diwa nito ay pamamahalan. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, ano pang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagalinatay. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay kapayapaan. La 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 la. La 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 la. Okay, thank you Lord sa aming mga anak. Okay, first Christmas message sa araw na ito ay ating mapapakinggan coming from our pastor, Pastor Rafi Real. Let's welcome our brother. Magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. At Merry, Merry, Merry Christmas sa inyo po lahat. Sa araw po ngayong ito, ang ating message ay dito po sa Book of Hebrews, chapter 2. Simulan ko po sa verse 5 hanggang verse 8. For he did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking. But one has testified somewhere, saying, what is man that you remember him? Or the Son of Man that you are concerned about him? You have made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and have appointed him over the works of your hands. You have put all things in subjection under his feet. Napakagandang mensahe po nito, mga kapatid. Alam niyo po, itong ating mensahe today ay tutulungan po tayo nito na maunawaan natin why Jesus was born. Bakit nga ba siya kailangang ipanganak? And what it should mean in our lives. Bakit siya ipinanganak? At ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Well, itong ating pag-aaral ay sabihin natin paradise lost, paradise regained. Balikan po natin itong Book of Genesis para parang i-repress lang po natin ang ating mga sarili. Ano ba ang nangyari noong time na yon? Doon sa Genesis chapter 1, dito lang po sa pagbungad pa lamang, no, sa verse 1 hanggang verse 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep,
and the Spirit of God was moving over the surface of the water. Then God said, let there be light. Imagine niyo po yung time na yon ay talagang totally darkness, formless, wala talaga. Pagdating po doon sa verse 26, tingnan, lalaktawan po natin yung mga ilang verses. No? Doon sa verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, over every creeping things that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. So nandun na po ngayon yung creation na kinrate ni Lord ang lahat ng mga kailangan, pagkain, halaman, mga hayop, hanggang sa kinrate niya itong male and female. Pero, ang nangyari naman po, pagdating doon sa chapter 3, nangyari the fall of man. Ang pagbagsak ng tao na sinasabi nga po dito, no? Yan yung basahin ko rin po. Ilang part dito, sa verse, simulan natin sa verse 17. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and had eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken. For you are dust, and thus you shall return. Napakaganda ng simulain. Ang pag-ibig ng Panginoon ay ibinahagi niya sa kay Adam and Eve until the fall of man. Nagkasala. So ibig sabihin, paradise lost, nawala eh. Nawala po yung kagandahan ng buhay. At ito ay nararanasan ng maraming tao magpahanggang ngayon. Kaya nangyayari po na alam natin sa ating puso that things are not right. Alam natin, meron tayong nadaramang hindi tama. Hindi lamang po yun, there is emptiness that we cannot feel. Para bang kahit anong bagay na meron tayo, hindi mapunan. Para bang panandalian lamang po yung kaligayahan na ating tinatamasa, mamayang konti, wala na. We know that there is sadness that cannot be escaped. So may kalungkutan, pagkatapos ng lahat, hindi natin matakasan, di po ba? And we are drinking from the cup of chaos and confusion that our forefathers have handed down to us. So yung tinatawag na chaos and confusion. Yung chaos po sinasabi rito, nagkaroon ng problema. Nation against nation, man against man, and man against himself. Yun na nangyari. Nawala na po ang kagandahan ng buhay. At hindi natin maiiwasan, no, na wondering if we will be able to get back to that paradise. Makakabalik pa kaya ang mga tao o tayong lahat sa panahon na kung saan yung time ni Adam and Eve? Papaano kaya? Alam niyo po, mga kapatid, today I'm telling you, sinasabi ko po sa inyo, that paradise can be regained. Pwede pong muli mapagtagumpay, mabawi muli po ito. Not through education, hindi magkaroon ka ng maraming kaalaman, not through technology, kasi marami na pong pamaraan ngayon, talagang high-tech na ang lahat, di po ba? Not through medical breakthrough, maraming pamamaraan ng paggagamot pa nangyayari po ngayon, not by finding the right person to make you happy. Para ba ito, pag nakita ko na ito, natagpuan ko na, I will be very happy. Ang totoo po, hindi po magbumula dito yung ating hinahanap na paano natin mariregain itong paradise na pinagkaloob sa ating lahat. Now, alam niyo po ba, the only way
that you and I, tayong lahat, can walk through the gates of paradise and begin to experience the joy, the unspeakable joy, perfect peace that brings lasting hope. Paisip mo nga, no? Meron ba noon? Pwede bang mangyari sa atin yon? Ang totoo po, sabi nga, to our longing hearts, alam niyo po, ang gagawin lamang po natin, mga kapatid, is to believe. Maniwala tayo. Kung ano ang ginawa ng Panginoon, hindi lamang po na we have to believe, but we have to turn away from our sins and accept Jesus Christ. Tanggapin ang ating Panginoon as our Savior, the author and the perfecter of our faith. Kaya yung basahin ko muli itong Isaiah chapter 9, verse 6. Napakaganda po itong talatang ito na kailangan ay hindi lamang po ito talata, kundi maunawaan natin kung ano itong sinasabi po rito sa Isaiah chapter 9 sa verse 6. So ang nakalagay po rito, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Ito po yung naganap mga kapatid. Sa lahat ng mga tao na who believe and then turn away from their sins and they accepted Jesus Christ, ito po yun. Nasa atin po ito mga kapatid. Ngayon, pagdating po doon sa verse 5, no, nung binasa natin sa Hebrews chapter 2, sinabi ng author, for he did not subject the angels, the world to come, concerning which are speaking. So yung sinasabi po ngayon doon, dito'y pinapaliwanag, the Messiah, Jesus Christ, came in the form of a man rather than being an angel. Hindi siya in the form of an angel, but in the form of man. Para, sabi nga, in order to serve as an example. Ngayon, dito sa book of Philippians, ayan yung basahin ko rin po ito, napakaganda rito ng pagkaka-illustration ng ating Panginoon bilang isang tao, as a man. So dito po, sinasabi sa atin na simulan ko po sa verse simulan ko sa verse 1 ng chapter 2. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interests of others. Verse 5. Have these attitudes in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men, being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So ito ba yung sinasabi doon sa verse 5 ng book of Hebrews, o chapter 2, na pinapaliwanag sa atin na siya ay dumating, no? Dumating siya not in the form of an angel, but in the form of men, for us to set an example na ma-experience niya yung human sufferings, a human temptation, and by doing so, dahil sa nangyari pong yun, Jesus was able to become the captain or the founder of our salvation. Amen. Tapos po, pagdating doon sa Hebrews 2, no, after 5, yung 6, kinote ng author ng book of Hebrews ang Psalm chapter 8. Ito po yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. So, ito yung reason why Jesus was born, and
sinasabi sa atin and what it should mean in our lives. Sa chapter 8 ng Book of Psalms. Napakaganda po ng awitin dito mga kapatid. So pong awitin ito dahil sa hindi lamang po napakaganda, kundi it will remind us na how God, no, ang isang Diyos, na alalahanin pa tayo. Tayo ay kanyang pansinin, di po ba? Bigyan ng pagkakataon pa. O what is a man that you think of him, that you care for him? Yet you made him lower than yourself. So the song goes like this. Oh, what is a man that you think of him, that you care for him? Yet you have made him lower than yourself. Oh, what is a man that you think of him, that you care for him? Yet you have made him lower than yourself. You crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. O Lord, our Lord, your greatness is seen in all of the world. O Lord, our Lord, your greatness is seen in all of the world. Kaya nga po, oh, what is a man that you think of him, care for him, and he made us lower than himself. Yun po ang dahilan. Yan po ang Christmas. Ang Christmas ay ito'y nire-remind tayo na merong isang Diyos na bumaba, nagkatawan tao, full of grace, truth, full of humility, full of all good things. At yan ang ginawa niya sa atin. Naway po natin kalimutan na sino nga ba tayo bilang mga tao. But God, makita natin yung pag-ibig niya. Kahit sino ka pa man, kahit ano pang kasalanan mo, ano pa nagawa mo, God is always there. Kaya ang Christmas, it's all about Jesus. Kaya, Merry, Merry Christmas po. Ngayon, manalangin tayo. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Thank you for this message, O Lord, na nagbubukas ng aming kaisipan for what you have done sa amin, O Lord. Sino nga ba kami para kami yung kalingain, isipin, sino kami, Panginoon, upang kami ay iyong gabayan, protektahan. Thank you, Lord, for all the good things that you have done. At wala kami may balik sa iyo, Lord, kundi maraming, maraming, maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, kapatid, sa kapahayagang ipinagkaloob mo sa amin, such an enlightenment to everyone. About Christmas. Yan. This time po, for our second love offering. Yan. Let's welcome yung ating kapatid na nag-birthday. I think last Friday, nag-birthday siya. This is from afar, from Bohol. Of course, walang iba kundi ang ating kapatid na Sister Jamie Hapin. Let's welcome our sister. Kakaibang damdamin ng aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Dating ng Oktubre, ngunit pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o
Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko ba ikukupli kagalakang hatid? Pag sumasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, di ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Glory to God, Sister Jamie. Ano ha? Talagang walang kakupas-kupas. It's a gift from the Lord, of course. Ngayon naman po, makinig naman po tayo sa ikalawang mensahe ng Pasko. And this will be given by a couple. Ayan. Message from Pastor Ninong Oying and Ninang Remy Cabral. Let's watch this. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Merry Christmas sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon, sa lahat ng ating mga kapatiran na laging sumusubaybay sa ating pang-umagang pagtatanghal at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay ating Christmas edition, kaya tayo po ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko. Purihin ang ating Panginoon. Yeah, bumabati rin ako sa inyong mga kapatid sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang dalangin ko, ang pinakamaganda, kaaya-aya at walang hanggang katapatan at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay maganap sa inyong pamilya ngayong Kapaskuhan hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya bago po natin ibigay yung ating Christmas message, manalangin po tayo mga kapatid. Yes, Lord. Marami pong salamat sapagkat ang Kapaskuhan ay dala ng pag-ibig mo sa amin. Ikaw ang naging regalo upang ang aming kasalanan ay mawala sa amin at maging pagpapala ang iyong kamatayan sa aming buhay. At sa umagang ito muli, Lord, wala kaming itataas kundi ang iyong banal na pangalan. Ang iyong presensya ang magbibigay sa amin ng kapangyarihan upang maihayag namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa amin at kami lubusan nagpapasalamat sapagkat muli maitatanyag ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Glory to God, mga kapatid. Sa ating Christmas edition, of course, pag-aaralan natin ang tungkol sa kapanganakan ng ating Savior. What is the meaning of Christmas? Ano po para sa inyo ang Pasko? You know what is Christmas?
Christ, my anointed Savior. Ngayon, tunghayan natin yung ating pag-aaral. Ano ba ang kahalagahan? Ano ang significance ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Okay. Tatalakayin ko po ito sa Hebreo, Gis, 1 hanggang 22. Babasahin ko hanggang 7 at habang nagpapatuloy ako ay tatalakayin natin yung mga verses na binanggit dito. Hebreo 10, 1-7. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Mga katanungan, mga reflective question na sasagutin natin dito sa ating tatalakayin. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Bakit naganap ang araw ng Pasko? Anong pagbabago ang naidulot ng kapanganakan ni Hesukristo sa buhay mo at sa buhay ko? Unang-una, what are the significance of Jesus' birth? To perfect what the law could not perfect, to make us holy as He is holy, to offer His life so that we might live, to conquer Satan both now and forever, and fifth, to minister as our great high priest. Maraming mga hula sa lumang tipan sa kapanganakan ni Jesus. Si Isaiah ay isa sa mga propeta na nagpropesiya tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Mababasa natin ang tungkol dito sa Isaiah 7:14, kung saan inihula na ang isang birhen meaning dalisay, walang asawang babae, ay na maglilihi ng sanggol. Sa Mateo 1:23, mababasa natin ang tungkol sa katuparan ng propesiyang ito. Sa simula pa lamang, pagkatapos na sinuway ni Adan at Eva ang Diyos, nagbigay siya ng pahiwatig na isang tagapagligtas ang magmumula sa binhi ng babae, si Eva. Inihayag kaagad ng Diyos na ang binhing ito ang dudurog sa ulo ng ahas. Alam natin na ang binhing iyon ay nakaturo kay Jesus. Si Moises ay kinilala bilang may akda ng aklat ng Genesis. Sa Genesis 3:15, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ang babae, at sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling. Dudurugin niya ang iyong ulo at hahampasin mo ang kanyang sakong. Tingnan natin mga kapatid ang significance ng kapanganakan ni Hesukristo. Bakit ipinanganak si Jesus sa lupa? Unang-una upang lubusin, ganapin ang hindi magagawa ng kasulatan. Makikita natin yan sa talata 1 hanggang 9. Una sa talata 1, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. So ang kautusan ay hindi sapat upang ipahayag na tayo ay matuwid. Hindi ito magpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Ang kautusan ay hindi sapat upang linisin ang ating mga budhi o ang ating kaluluwa. Ang batas ay hindi sapat para gawin itong inosente.
Ang kautusan ay hindi sapat upang pawiin ang puot ng Diyos. At yan ay makikita natin sa Hebreo 10:1-4. At sa Hebreo 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Pangalawa, upang ialay ang kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Mababasa natin yan sa talata 11, 12 at 14. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-parehong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Dalawang powerful na katotohanan ang makikita natin, mga kapatid. Dito sinabi, sat down, umupo. Sat down means completeness. Natapos na at na-accomplish na ni Hesukristo ang kanyang ginawa. Jesus sat down to offer himself no more as a sacrifice for sin. We can add nothing to it, only accept what Jesus did. At the right hand of God means at the place of authority, exaltation, and victory. Jesus has gone ahead and guarantees victory for those who follow Him. Ibig sabihin, mga kapatid, ginagaranti ng ating Panginoon ang ating victory sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pangatlo, upang lupigin at si Satanas ngayon at magpakailanman. Ito'y makikita natin sa talata 13, 15, 18. Sa 13, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. So ang Kapaskuhan, mga kapatid, ang significance nito ay mensahe ng katagumpayan. Ang Pasko ay isang mensahe ng pagpapalaya, pagliligtas. The incarnation o pagkakatawang tao ng Diyos was to deliver a death blow to Satan sa Genesis 3:15 na binasa natin, till his enemies be made his footstool. The enemies of Christ are subdued to the power and authority of Jesus. At ang enemies, Satan, sin, fallen angels, wicked spirits, at mga iba pa, are under the authority of all tayo, mga kapatid, who are in Christ. Made his footstool is reference to the custom of champions in Jesus' day. Ibig sabihin, a conqueror in battle would put their feet on the neck of their fallen enemy. Iyan ang inilalarawan, mga kapatid. This is a picture of what Jesus has accomplished already. Ito'y makikita natin sa Hebreo 2:14 hanggang 15. In other words, mga kapatid, Satan's power has been superseded. Ibig sabihin, ipinawalang halaga na ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Satan's kingdom has been subjected, nasupil na, to Christ's kingdom. And Satan's rule, pamamahala in the believer's life, is no longer applied because of God's conquering power, mga kapatid. At ano pa ang makikita natin dito, mga kapatid, sa pang-apat, upang maglingkod ang ating dakilang mataas na sacerdote, to minister as our great high priest. Ito ay makikita natin sa verse 19, mga kapatid. Basahin nyo na lamang at hanggang sa verse 23. Ngayon, mga kapatid, what difference does the birth of Christ make in your life and mine? How significant is Christ's ministry sa ating buhay? Unang-una, mga kapatid, mayroon na tayong boldness o katapangan. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Sa Hebreo 10:19. Pangalawa, confidence, pagtitiwala. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sa Hebreo 10:22. And pangatlo, katiyakan, assurance.
Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. At makikita natin yan sa talata 23. And of course, glory to God. Sa verse 25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman hanggang upang mamagitan para sa kanila o para sa atin din, mga kapatid. In conclusion, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ibig sabihin, mga kapatid, Christmas means Jesus is the liberator and Jesus breaks the power of canceled sin. Jesus frees us, pinalaya tayo sa stronghold ng kaaway at tayo'y iniligtas ng ating Panginoon sa present destruction at future punishment. And of course, Jesus pours out His Spirit and gives power for the living. Kaya nga, makakaawit tayo sa ating Panginoon habang tayo naglilingkod. O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong ipinanganak na ang ating Panginoong Hesukristo, ay tayo ay nagsiselebrate. Hindi mahalaga kung anong araw kasi laging pinag-uusapan, tunay nga ba yung December 25 na birthday ng Panginoon? Kapatid, ang mahalaga, ipinanganak na ang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. At tayong lahat ay nagdiriwang, sineselebrate natin ang kanyang kapanganakan. At ito ang pinakamahalagang event sa buhay nating lahat. Kaya palagi nating inaalala to taon-taon. At kung mapapansin po ninyo, hindi lamang mga Kristiyano ang nakikiisa sa atin sa celebration. Ngunit sana, maunawaan nating lahat ang significance, ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. We're not just celebrating and having a party, exchanging gifts, pero ang mahalaga sa ating puso at sa ating isipan na unawaan natin ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Itong salitang Pasko ay nilagyan ko ng acronym. Unang-una, yung letter P. Ano ba ang sinasabi ng letrang P? Ito po ay pag-ibig, pagmamahalan. Sapagkat, John 3:16, mahal ng Diyos tayong lahat at kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at pinahayag niya ang kanyang pag-ibig upang ang sino mang tumanggap kay Hesukristo, siya ay mapapatawad sa kanyang kasalanan at makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang Pasko ay reminder din sa atin na tayong lahat ay dapat may pagmamahalan. Sapagkat una tayong minahal ng ating Panginoon. At yung letter P, pagbibigayan. Ang Diyos ang unang nagbigay sa atin, kaya tayo ay tumulad din sa kanyang karakter na mapagbigay. Kaya nga kapag Pasko, di ba? Ang maraming tao, bigayan, kahit ano binibigay, pagkain, regalo, etc. But the most of all, ibigay natin ang pag-ibig sa ating kapwa. And because of this, letter P, papuri at pasasalamat ang igawad natin sa ating Panginoon. And then also letter P is what? Pagkain. Because Jesus is the bread of life. John 6, verse 35. Ngayon, yung letter A, ano naman ang letter A? Aguinaldo, gift. Sapagkat yung Isaiah 9:6, a child is given to us, a son is born to us. Bigay ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Kaya ano pa yung letter A? Alay kay Kristo. Ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Romans 12 verses 1 and 2. And the greatest gift nga na natanggap natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon, ngayon na kapatid, ialay natin ang ating sarili. So God gave us the gift of life. It is therefore but proper na ibigay din natin ang ating sarili sa ating Panginoon. At hindi lang yan, i-treasure natin ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yung letter S, ano yung letter S? Sanlibutan, sangkatauhan. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang namatay para sa isang tao, kundi para po sa lahat.
Kaya ang sino mang tumanggap sa Kanya, kumilala ng Kanyang kapanganakan, ng Kanyang kamatayan, ikaw kapatid ay magkakaroon ng bagong buhay at makatatanggap ng buhay na walang hanggan. And then letter S, ano pa? Sakripisyo. Ang Panginoon ay nagsakripisyo. Ang Diyos Ama, nasaktan din pagkat naghirap ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nandyan ang Kanyang sakripisyo upang tanggapin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun nga yung Hebrews 9:23. And then 1 John 1 verses 6 to 9. Remember that the blood of Jesus purifies us from our sins. And then letter S, ano pa? Sama-sama. Kaya Psalm 33 verse 1. Hindi nyo ba napapansin pagka Pasko, ay sama-sama ang mga pamilya, mga magkakasama sa opisina, kahit saang mga grupo o lugar man, meron silang sama-samang pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon. Alam niyo, maganda pang nangyari. Yung mga kamag-anak natin na nasa abroad, nung araw hindi mo sila makikita pag Pasko, pero ngayong glory to God, dahil sa internet, ay nakakasama na natin sila sa ating sama-sama at salo-salong mga pagtitipon. Kaya itong letter S, sa kagandahang loob na binigay sa atin, pinakita ng Panginoon, sundin natin ang kanyang gintong aral. John 14, verse 15 and verse 23. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Yung verse 23, those who love me will obey my teachings. My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them. Napakaganda, di ba? Kaya sundin natin, gintong aral ng ating Panginoon. Ito ang gabay natin sa ating buhay araw-araw. And then, we go to letter K. Ano naman ang letter K? Kristo. Acts 4:12. Salvation is to be found through Him alone. Tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. No one else but the name Lord Jesus Christ. Kaya yung letter K, kaligtasan natin ay kay Kristo lamang. At another word for letter A, kasiyahan kay Kristo. Alam nyo, ang buhay na walang relasyon sa Diyos, yes, you may be living your daily life, but the true happiness ay nakaugnay yung buhay natin sa ating Panginoon. Kaya kung gusto natin, nais natin ng tunay na kaligayahan sa buhay, iugnay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Diba? Psalm 37 verse 4, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Kaya napakaganda na ngayong Kapaskuhan ay ating alalahanin ang tunay na dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. And then another word for K is kapayapaan. John 14:27, Colossians 3:15, Isaiah 57 verse 19, Isaiah 9:6. So peace on earth, goodwill to man. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, inaalay niya sa atin ang kanyang kapayapaan. He said, it is my own peace that I give to you. Kaya nagkaroon na ngayon ng kapayapaan between man and God, Romans 5 verse 1. Nagkaroon ng kapayapaan among families. Naku, napakaraming pamilya hindi nagkakasundo. Ngunit kapag si Kristo ay nasa inyong tahanan, meron kayong kapayapaan. Colossians 3:18. At kapayapaan among mankind. Galatians 3:28. Peace among churches. Yes. Yan ay bigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. John 17 verse 20 to 23 and 1 Corinthians 14 verse 33. At ano pa? Kapayapaan sa mga magkakaaway. Si Matthew 5 verse 44 and Luke 23 verse 34. So mga kapatid, letter K yan. Ngayon, letter O. Ano ang naiisip ninyo na word para sa letter O? Ano? Obedience. Sundin natin ang Panginoon. Kaya nabuhay, dumating, pinanganak ang Panginoon. Kasi alam nyo, tayo hindi masunurin eh. Pero dumating ang Panginoong Hesukristo, nagturo sa atin, sundin natin. Let's obey the commandments, the laws, the teachings of our Lord. And then, isang napaka-importanting word para sa letter O, mga kapatid, oras na. Oras na, kilanlin natin ang kapanganakan ng Panginoon, ang kanyang kamatayan. Oras na
tayo'y magbagong buhay. Kaya meron celebration every year. Hindi nyo ba napapansin? Napaka-ingrande talaga ng Pasko sa buong mundo, mga kapatid. Ingrande, paalala. Baka hindi ka pa nakikipag-ugnay kay Kristo. Oras na, kapatid. Magbagong buhay. Tanggapin na natin si Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Oras na, i-confess na natin yung ating mga kasalanan at sabihin natin, ngayon na Panginoon, ayoko na ng lumang buhay, bagong buhay. Kaya biglang papasok ngayon yung New Year sa atin. Bagong buhay, bagong taon, pagpasok, bagong buhay tayo mga kapatid. Kaya oras na, magbagong buhay tayo, kilalin natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Awa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, kung bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Kaya mga kapatid, ngayong Pasko, again, magpuri tayo, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And to everyone, we say, Merry Christmas! Maligayang Pasko po sa ating lahat. God bless everyone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa napakagandang mensahe. Okay. Ngayon naman po, talagang masyadong special tong araw nito, mga kapatid. At ako man ay natutuwa, nag-uumapaw sa tuwa sapagkat may matutunghayan tayo. It's something looking back, okay? Bago po sa ating final message, meron tayong papanoorin na minsan ang ipinalabas at maski ako naaliw dito. Panoorin po natin ang isang dula tungkol sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Let's watch this. Ako si Gabriel, ang anghel ng Diyos. Ako ay napagutusan ng Diyos na pumunta sa Nazaret, sa bayan ng Galilea, upang ihatid ang mensahe ng Diyos para sa isang dalaga na nagngangalang Maria. Si Maria ay nakatakdang ikasal kay Jose na mula sa angkan ni Haring David, at ipinahayag ko sa kanya ang ganito. Kapayapaan ay sumaiyo. Tunay kang pinagpala, pinili ka ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon, napakabait ng Diyos sa'yo. At pinili ka niya, ikaw ay maglilihim at manganganak ng isang lalaki, at ang papangalan mo sa kanya ay Jesus. sa mga utos mo sa akin. Alam ko ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko, aking Panginoon. Di ako tatanggi sa mga utos mo sa akin. Dinalaw ni Maria si Elizabeth.
At nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, gumalaw ang sagol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. Higit ka pinagpala sa lahat ng babae at pinagpala rin ang bata nasa iyong sinapupunan. Ang kagandahan mo ay nahayag sa araw na ito ay naganap. Bagong pag-asa ang aking nakamtan, bagong ligaya ang naranasan. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Sa buhay kong ito'y aking alay. Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at Magbigay, maglaan, magandong, magalay, marigalot at inaldo anumang bagay. Sa pasto na ito kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Dapat tayo ay magpuri, bigyan mo walhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, na di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, magandong, magalay, ang regalo't aginaldo anumang bagay. Sa pasko na ito'y kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
O, di ba? Kayo ba'y nasiyahan? Natuwa? Ako'y tuwan-tuwa at napakaganda, no? Buti, may file tayo yan. Mapapanood naman natin yan sa ating... Makikita ba natin yan si Sir Jam pag gusto natin panoorin? Yung episode sa ating, what you call this? Facebook. Ayan. Kaya nga sinasabi namin sa inyo mga kapatid, we keep on inviting you to open our Facebook account, no? Ng Comfy. At marami kayong mapapanood doon. Yung mga drama natin, yung activities natin, yung Holy Week, Christmas. Ay, punong-puno. Nako, kulang ang ang inyong araw. Pero mahirap lang maubos, wala tayong magagawa. Ha? Okay. For our final message for the day, matama po tayong makinig mga kapatid. And this time, it will be given by our beloved pastor, our head pastor, and his beloved wife. Let's welcome Pastor Alex and Sister Rhea Bartolome. Good morning, Jesus. Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning. And Merry Christmas, everyone. Amen. Thank you, Hallelujah. Doon sa pangalawang Korinto 9:15, I thank God to the Father of our Lord Jesus Christ for His indescribable gift. Yang gift na yan ay so precious, glorious, wonderful, amazing. Walang iba kung hindi regalo sa atin ang Panginoong Hesukristo. At we thank God sa lahat ng Comfy family, Comfy workers, coordinators, covenant members, regular members for your faithful support sa gospel. At lahat ng Kristiyano dito sa lupa na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos at naghahayag ng kanyang mabuting balita. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Merry Christmas. Amen. Everyone, thank you, Lord. And we have a song. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, God's gift of eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason for the Christmas season. Amen. Merry Christmas, Hallelujah. Merry mga Christmas. kapatid. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko lang po rin i-share sa atin itong Matthew 1:23. The virgin will conceive and give birth
to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kayo po ba mga kapatid ay nakakaramdam minsan na para po kayo'y nag-iisa lang? Parang against all odds, di ba? Sometimes, nakakapag-isip po tayo na lagi na lang akong nami-misunderstood. Di ba? Madali po na maramdaman ito na parang no one really gets you. Hindi nila ako mag-gets eh. Kaya parang ang feeling mo nag-iisa. Huwag niyo pong paniwalaan yung kasinungalingan na yon. Dahil yung inawit po natin kanina, mga kapatid, nangako ang Diyos na we are not alone. Jesus is always with us. At kapag ka po nasa iyo ang Diyos, nasa side mo ang Diyos, you're never alone. Yes, people may not get you, mga kapatid. Pero ang pinaka-importanting tao sa buhay mo gets you. Naiintindihan ka ng Diyos, and His name is Jesus. At siya po ay lagi mong kasama. Wala pong pinipili yan. No matter what you're facing, you are not alone. At yan po ay pinatunayan sa atin ng Biblia doon sa binasa nating verse. And that is part of what Jesus came to the earth to provide us. Yan po ay kasama sa mga provision ng Diyos na ipinangako sa atin nung ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pinadala po si Kristo so that we will never be alone. At pinadala niya si Jesus so that we may have a purpose in life. So, ang Diyos po, pinadala si Kristo, and Jesus came to be with us. To be with you, mga kapatid. To be with me. And that means, pwede po nating daanan ang lahat ng mga bagay. Alam nyo ba na sa mga bata, pag pumunta sila sa school, the Lord is with them. Sa mga nagdadrive, pagka po kayo ay nasa kalsada, the Lord is with you. Pagka kayo ay may mga spelling test sa school, the Lord is with you. Kapag po kayo ay merong mga interview sa mga trabaho, the Lord is with you. Jesus is there, mga kapatid. In all things, Jesus goes with us. So kahit po medyo mahirap ang pinagdadaanan, kasi hindi naman po porke Pasko, walang nagdadaan ng mahirap. Hindi ba? Merong mga namamatayan kung kailan magpapasko, merong mga nasusunugan kung kailan magpapasko, merong mga nadidisgrasya kung kailan magpapasko. Hindi po, wala pong pinipili ang panahon kahit Pasko. Pero ang pinaka-importante po, mga kapatid, even when things seem hard, be encouraged. Dito sa binasa natin na Matthew 1:23. You don't have to walk through life by yourself. Yun po ang pinaka-importante at i-treasure po natin yun. We've got Jesus on our side. And that is what Christmas must mean to us. That Jesus will never leave us Nor abandon us. Yeah, nasa Hebrews yun, mga kapatid. Amen. Yes, thank you, Lord. And mga kapatid, all authority has been given to Him. Nasa Kanya ang lahat in heaven and on earth. Kaya no event and no circumstance can come into our lives na hindi natin ma-handle if we have Jesus with us. Di ba? Yung knowledge na yun, ang nagbibigay sa atin, sa puso natin, ng peace, at kapag tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, that puts joy in our countenance. Yes, sa Matthew 28, na yun nga, naatasan tayo ng Great Commission na to preach the gospel. Oo. He will be with us to the end of the age. Amen. Oo. Amen. Tsaka walang dahilan para ngayong Pasko ay maging malungkot. Kasi, yun nga,
yung knowledge lamang, nakasama ko ang Diyos, ano man ang nangyayari sa akin, will put joy into our yung countenance. significance, importance, and relevance ng Pasko sa atin, sa inyo. Naalala niyo ba yun sa 1 John chapter 4, verses 9 to 10? Kasi bawat isa sa atin, ang diwa ng Pasko, meaning ng Pasko, sa akin nung maliit ako, ano ba mga karanasan mo dyan ng mga Pasko? Ako, meron ako mga karanasan. No? Mabilis lang. Mga 1 oras lang. Hindi. Pag Pasko, nung mga siguro, hindi naman kalakihan, mga pabinata, ha? Parang tuwan-tuwa kami. Namamasko kami doon sa mga kamag-anak na, siyempre, merong kaya. Tuwan-tuwa kami. Minsan, pagpunta namin doon sa mga kamag-anak na may kaya, ikaw na pumili dyan sa closet ko. Kunin mo kung ano gusto mo. Nakaranas na ba kayo ng gano'n na pagka namamasko kayo? Sige, pasok ka. Sige, kung ano yung magustuhan mo dyan, kunin mo na. Doon sa mga closet, kakaibang kakaibang pagbibigay yon. Kumbaga, kung ano magustuhan mo, kunin mo. Tapos meron din naman kami napupuntahan ng mga kamag-anak na puntahan nyo rin yung kahit hindi mayaman. Yun lang naman na ko. Pagka kayo ngayon pumunta, kayo naman magdala. Parang gano'n, Ngayong Pasko, kayo na ba nagbibigay? Di ba parang naranasan niyo na ba yung tuwan-tuwa kayo na ipon kayo ng ipon? Oy, si Kwan. Kakakwan-kwan mo, parang isang truck na ata yung naisip mo mga riregaluhan, Sharing kasi yun eh. Kasi mahal na mahal tayo ni Lord, namatay siya para sa ating kaligtasan. Sabi nga rito, yung ating bagong buhay lamang. Tingnan nyo dito sa 1 John 4, 9 to 10. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Ayan, diba? Yun ang pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Naku, napaka-meaningful, significant niyan at relevant yan sa ating buhay, yung atoning act of God, yung para bang atonement means amends or reparation. Yung parang we have done wrong in our lives, we are all sinners, but because of what Christ has done on the cross, or because of what Christ, He came to the world to save us and give us a life in all its fullness. Kaya may naalala ka ba nung maliit ka kapag Pasko? Sa akin, yun ang nasabi ko, now tayo na by God's grace, tignan natin kung sino yung masya-sharean natin ng ating mga tinatamasa ngayon kay Lord. Alam ko, kakausapin kayo ni Lord. You share as what God has done. He shared this life para sa atin, Sa iyo. Meron ka ba naalala dyan? Hindi kasi bata ka pa noon, so hindi mo alam yung real meaning of Christmas. So ang naalala mo lang, excited kang gumising kasi pupunta ka na doon sa mga ninong, ninang, lalakad ka, tapos aginaldo lang. Yun lang yung maalala kasi hindi mo naman alam yung real meaning of Christmas nung maliit ka. So, yun lang. Yun yung mga... Pero ngayon, by God's grace, now, yun na ang nasishare natin sa mga ating mga anak, mga apo, na naki Lord na tayo, na ang diwa talaga ng Pasko ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, mga kapatid. Again Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Give love, not only on Christmas Day, pero especially on Christmas Day. Share Jesus sa lahat, In Jesus' name. Amen. God bless us all. Merry Christmas, everyone. Coffee family.
Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Sa kanyang pag-ibig na di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, magandog, magalay ng regalo't aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. At sa kanyang pag-ibig na di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat ang kanyang pag-ibig na di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo't aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la, la 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 la, la 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 la.